Magandang gabi po, bayan. Nakakaasar talaga. Wala ka ng pera, mamiyaw-miyaw ka pa, inubos pa. Napansin niyo ba? Ako siguro, baka ako lang, ilan lang kami nakapansin siguro. May kaibigan akong abogado, yung mga kliyente niya hindi nakababayad. And nagsasabi na wala pang pera. Marami naman nag-alam ko, nagsasara, nag-apply sa mga city hall, magsasara ng negosyo. Kasi kung hindi ka mag-apply, sisingilin ka pa rin ng buwis. Kaya kung gusto magsara, mag-apply ka pa rin ng closure para hindi ka nasisigilan ng buwis. Kumbaga, ang tawag dyan, magbigay kayo ng affidavit of non-operation para hindi kayo habulin ng mga business permit sa mga city. At saka kung may negosyo kayo na hindi nyo sinara, balang araw pag magbukas kayo ng negosyo, mahirapan kayo magbukas ulit ng negosyo. Kaya, mas mabuti pati isin nyo lang, pupunta kayo sa City Hall. Yan ang problema ngayon. Sa sitwasyon natin sa ngayon, ay ang pera kasi naipon na si ilang tao, yung mga congressman, mga senator, mga taga DPWH, yun, doon na pupunta mga pera natin. Ang matindi pa sa ngayon, hindi na uso yung Bolt. Alam niyo ba yung Bolt? Yung Bolt parang cabinet. Dati uso ang Bolt, diyan nilalagay ang pera. Dati, sa mas matandang panahon pa, uso dati yung tinatawag na attache case, di ba? Attache case. Lagayan ng pera. Ngayon wala na, matindi na talaga. Hindi na kasi ang attache case. Malita na. Isang malita, 48 million ang laman. Narinig niyo naman yung kwento na kwento ng Marine Sergeant na si Guteza. Nagtrabaho siya sa kay Saldico na isang congressman nung panahon na yun. Pumasok siya December 5, 2024. So, nung pumasok siya doon, ang papel niya doon ay tagabantay siya ng delivery ng basura. Tinawag niya yung maleta na basura. Kasi 48 million mahigit ang laman ng bawat isang maleta na malaki. So, kinuwento niya sa Senado, tuloy-tuloy ang kwento niya. Ang kwento niya, una binasa niya. Pero nang tinanong na siya, ang sagot niya tuloy-tuloy, detalyado. Sa karanasan ko bilang isang abogado na lumalaban sa loob ng korte, sa abogado na nakatanong na ng mga maraming testigo, kapag ang isang testigo na tinatanong ko ay bigla, mabilis sumagot, walang pag-iisip, walang halong pag-iimbot, walang pang-iiwas, tuloy-tuloy nagsasabi po yan ng totoo. Ganon din po ang pinakita ni Gutesa nang tinanong siya ng mga senador. Siya nagbibigay ng mga detalye. Ang pinakamahirap po sa lahat na banggitin kung ikaw po ay nagsisinungaling ay ang mga detalye. Ano yung detalye? Pangalan ng taong kausap mo. Oras kung saan kayo ano kayong oras ng kita. Anong ginawa niyo kung kayo nagkita? Ilan sila nung kayo nagkita? Saan kayo nagkita? Yan ang mga detalye na ang hirap banggitin kapag ikaw ay nagsisinungaling. Kahit na minimorize mo pa, magkakahintot-hintot ka talaga. So, ang panalo sa kaso kasi, nagsisimula siya kung anong nangyari. Eh kung hindi mo alam kwento ng anong nangyari, talagang pag ako natatanong sa iyo, talagang lalabas po. Bakit? Kagaya nung, example ko lang, para maintindihan niya kung paano ang pagtatanong. May isang pulis, may kliyente ako noon na Amerikano. Ang kwento ng pulis, nahuli niya ang kliyente ko na Amerikano. Ito yung trial doon sa Branch 92 sa Quezon City Regional Trial Court. Hindi ko nabanggit ang pangalan ng pulis at pangalan ng kliyente ko. Pero ang judge, pwede ko magitin kasi hindi naman siya, sikat naman siya dito eh. Si Judge Batanggenyo.
si Judge Eleuterio Bazan na ngayon ay justice na ng Court of Appeals. So tinanong ko yung pulis. Sabi ko, ang objective ko, paano ko maipakita? Ang problema ko doon, paano ko maipakita na nagsisinungaling ang pulis? Na nagsasabi sa kanyang sinumpang salaysay na siya ang nakahuli sa aking kliyente at kung paano na hinuli. Alam mo naman, alam ko naman kasi mga sikreto ng pulis eh. Ang mga pulis kasi po, may nakikinig sa akin pulis ha, ito, alam ko mga diskarte nyo eh. 12 hours, 12 hours noon ang duty nyo. Ang nag-duty sa gabi na 12 hours, sila nakahuli. Uuwi na. Pag uwi na, kausapin yung kasunod na duty na pulis, o ikaw na magpanggap na nakahuli. So, big sabihin kung nagkataon at laging nagkakataon, na yung upo sa korte, nagkunwari na siyang humuli, ay tatanungin ng abogado, bagsak po yan. Kasi unang-una wala siya ron. So ngayon, ito na ngayon, nakita ko ngayon. Ang tinanong ko siya, ikaw ba kung mag-aresto ng isang tao, nakakitaan mo ng droga, di ba, alam mo bang kasunod na gagawin? Opo, marking po. Sige, proseso nila, markahan. Sa pagmamarka naman, bahala ang pulis niya kung anong marka. Pwede na marka ng A, pwede marka ng meow, pwede ko anong mga, bahala, mamili ka. Pwede na markahan niya pangalan ng akusado. Tapos kung isang sasila na kuha niya, marka na lang na, sabihin na rin ba, si meow meow si congressman na huli niya, meow, number 1, meow, that's 1. Tapos may petsa, tapos pintilpin na niya, pirma niya. Ganun ang marka. Ibig sabihin, bakit kinakailangan markahan kagad? Para maisiguro na yung anong man nahuli mo sa tao ay siya ring sasi ang ipresenta mo pagdating na sa paglilitis sa korte. Kasi ang pagitan ng paghuli at paglitis ng korte siguro mga 3 buwan. So kailangan may isigurado na yung nahuli mula sa akusado at ang naipresenta sa korte ay pare-pareho. Kaya kailangan kasi proof beyond reasonable doubt. Yan ang katibayan na walang duda. Paano maging walang duda? Kaya para sigurado, markahan. Ang pagmarka niyan, may pirma pa. At may silyo pa yan ng scotch tape. Para pagbukas sa korte, titingnan ngayon kung iyan nga o hindi. Kasi kung sira ang silyo, wala na. Panalo na ang akusado. Itong sitwasyon natin sa ngayon. Sabi niya, mabilis. Tinanong ko yung pulis, gaano ka kabilis magmarka? Sabi mo, kasunod ng unang-unang gagawin mo, magmamarka ka. Tinanong ko naman sa kanya, gaano kabilis ka magmarka? Ay, sabi niya, sir, seconds lang. Seconds? Okay. Gaano kabilis yung seconds? Nagbagit pa 59 seconds. Ang haba naman ata, magbilang ka 59. 1, 1001, 1002, 1003. Ganun style pagbilang eh. 1001, 1002, 1 second pagitan yan. So, ngayon, sabi ko, kilala mo ba yung nahuli mo? Hindi ko, sir eh. Sagot niya. O baka galit ka lang sa hinuli mo. At baka tinaniman lang. Hindi po, sir. Ganun sabi na, trabaho lang po. Trabaho lang ba? O sige, titisikan natin. Tika mo na. Alam mo ba kung anong ginamit mong pagmarka nun? Pagpilian mo, ballpen, pentelpen, lapis. Aba, yun, ganun palang tanong ko, hindi niya na maalala, nakatingin sa kisabi. Ay, yun palang indikasyon na yun, sisinungaling yun. So ngayon, pagkatapos ng tinanong ko, sabi ko, sige, pahiram nga ng decos ng korte, pakita ko kay Mr. Witness kung ano ang ginamit niya. Kita niya, pentel pen. O, pentel pen pala, bakit di mo naalala kagad? Nakamarka na sa isip ng judge yun. Simple lang naman yan na kung ikaw talaga humuli na tamang-tama pagmakan mo, ay maalala mo yung sinulat mo sa kaso. Next, natanong ko sa kanya, sabi mo, wala kang galit sa hinuli mo. First time mo pa lang nakita yung kan. Ibig sabihin, hindi mo siya kilala. Sabi niya, oo, hindi ko siya kilala. O tika mo na, matanong kita. Sabi, di ba may marka-marka? Sabi mo, marka-marka. Oo, marka. Anong tanong ko ngayon, anong minarka mo? Naku, tumingin na naman sa lakuan. Sabi kung anong minarka niya. Eh di, mga 1 minuto, hindi makasagot. O di, kita na kagad ng judge yun.
Ang sabi ko naman, okay, kinuha ko, hiniram ko naman ang records ng kaso. O, tingnan mo ano minarka mo. Sabi niya, ano, oh, pala, DMBD. Anong GMBD? Ano yung GMBD? Sir, initial ng akusado. Ha? Kilala mo pala, pati initial na po. Nagsisinungaling ka. Huli-huli. Ganon mga pagtanong. Sinasample ko sa inyo kung paano magtanong na gagawa nga ako ng eskwelahan na paano mag-cross exam para mga abogadong iba mag-aral sa akin Para ang contribution ko diyan para maipaimbuyog natin ang hangad ng kalayaan at katarungan. Kasi tanging sa katotohanan lamang nakasandal ang katarungan. Sana naman ang mga judge natin ay sumasalig sa katotohanan at i, i-apply ang tamang batas. So, ganun, sinasabi ko lang yan. Kasi po, dito, ang nangyari dito sa ating flood control na problema, ito po, ay tinatago talaga nila. So, ngayon, ang kikwento ko ngayon sa inyo ay ang ginawa ni Ralph Recto, na dating senador, na siguro pinakamagiting na Batanggenyo, na siyempre nakaasawa siya, gobernadora ngayon, si Bibna Santos. Ang nangyari sa kanya, siya yung author at kinumbinsi niya si BBM na yung pera ng PhilHealth na 90 billion kinuha niya. At inutusan, sumulat siya sa PhilHealth na board at saka president na ilipat sa treasurer ang pera. So, ibig sabihin, nanggaling sa pera na ng PhilHealth yun, binalik pa. Maliban dyan, inutusan din yung PDIC. Ano yung PDIC? Ang PDIC po ay Philippine Deposit Insurance Corporation. So kung narinig yung insurance, ano ibig sabihin nun? Para sa deposito. Ibig sabihin po, ginagawa ito ng batas natin para maingganyo o ma-encourage ang lahat ng mga tao na magdeposito sa mga private banks para magiging ugali ng tao pagdeposito sa private banks. Kasi kailangan na batas na ang lahat ng tao ay magdeposito. Bakit? Kasi para may maipong pera ang mga bangko natin at ipapautang naman nila sa mga negosyante para umikot naman ang ekonomiya natin. So, ganun kahalaga po ang mga deposito na pinapadeposito sa ating mga pribadong bangko. So, ibig sabihin, bakit pribado? Kasi po, hindi naman kailangan ng insurance kung nideposito ka sa mga bangko na pamahalaan. Land Bank, may garantiya na yan ng national government. Ang DBP o Development Bank of the Philippines, may garantiya na rin yan sa pamahalaan. Ang PNB ngayon, binigay na binenta na kay Lusutan. Pero sa ngayon, ang isa pa, Veterans Bank. So, tatlo lamang ngayon ang ating bangko na pag-ari ng pamahalaan. So, lahat the rest ay puro pribado. Ang insurance, kagaya rin niya, para maintindihan ninyo, bumili ka ng kotse. Bakit may insurance? Para kung kakarnapin ng kotse mo, papalitan ng insurance na bago. Ganon niya yung seguridad niyan. Ibig sabihin, para yung mga nagdeposito ay mataas ang kumpiyansa nila, ang tiwala nila na hindi mawala ang kanilang pera. So, ngayon, ang mga bangko naman na pribado ay inuutosan ng batas. Kapag nagpapatakbo ka ng bangko, kailangan magbibigay ka sa PDIC ng tinatawag na premium kada taon. Yung premium na yun, depende sa kung magkano ang mga deposito na naipon mo. Ang garantiya niyan ay ibibigay sa mga depositor kung magsara ang bangko. Yan, nakita niyo na. Ibig sabihin, ang pera na nakalagay sa PDIC ay binibigay ng mga pribadong bangko. Hindi yan pera ng pamahalaan. Naging pera ng pamahalaan na lang sapagkat pamahalaan ang nagtayo ng insurance company, which is yung PDIC or Philippine Deposit Insurance Company. So ngayon, overtime, panahon pa kasi ni Cory, yung PDIC ginawa. Meron ding ibang insurance, Philippine Crop Insurance. Yung mga magsasaka, para kung abutin ng bagyo, masisira ang mga tanim, babayaran sila ng PCIC
ng minimum na harvest nila kung masisira ng bagyo ang kanilang mga palayan. Ganon po ang kaisipan na yan. Ngayon, ito na ngayon ang problema ko. Nang ando na si Rapricto at saka si BBM, kinuha nilang 117 billion mula sa PDIC, pera ng mga pribadong bangko yun. At binitbit nila, tinabi nila sa treasurer. At inipon at kinuha pang ibang pera, yun pala, naku, hindot. Pinondo nila sa lahat ng flood control projects. Ngayon, binaha na, naanod yung mga iba, yung mga substandard, yung hindi tamang pagkagawa. Pero maraming natira na tumayo na hindi talaga nagiba. Kasi at least maganda pagkagawa. Nagkataon, maraming galit na mga makakaliwa, makaleni, mga pinklawan, mga makadilaw, at saka mga BBM, galit sa mga Duterte. Nagkataon, ang pinakamagandang project ngayon kay Pulong Duterte. 51 billion kaya yun. Pinaka-the best na flood control project yun sa Davao. So ngayon, ano nangyari? Nagdesisyon ngayon, nagsampa ng kaso si Coco Pimentel na senator noon. Nagrereklamo siya na bawal ang ginawa nila ni Marcos at saka ni Recto na kinuha yung pundo ng PhilHealth. Ang problema ko lang, bakit hindi sinama ang kaso ng PDIC? Mas malaki ang kinuha sa PDIC na pera. So, 117. Sa PhilHealth nga, 90 billion lang. So, anyway, what happens here is, nagdesisyon po Supreme Court, parang sinampal ang kahiyan ito si Bongbong Marcos at si Recto. Sinabihan silang tahasa na bawal. Bakit bawal? Kasi may sariling batas na gumawa ng PhilHealth. Yung batas na yan, ang tinatawag dyan ay Universal Healthcare Act. Ang ibig sabihin ng Universal Healthcare Act, nag-uutos ito na kukuha ng pundo mula sa PAGCOR, mula sa PCSO, at mula pa sa iba at iipon yan. Sa ang ibang pinagkukunan ay yung tinatawag na sin taxes. Ano yung sin taxes? Yun po yung mga buwis na kinuha sa mga pagbebenta ng mga alak, pagbebenta ng sigarilyo, pagbebenta ng mga asukal kasi nagma-diabetes kayo eh. At iba pang klase mga binebenta na nakakasakit sa kalusugan ng tao. So, dinugtong yan. 3 ang kinunan para sa PhilHealth. Ibig sabihin, kada taon yan, nakasabi na yan kung magkano ibibigay sa PhilHealth. Ang ginawa nila, itong mga lukuluto, gumawa na sila ng mga proyekto ng mga flood control lahat sa 2024 na budget. At hindi pa nagkasya, kulang pa. Kasi bakit na kulang? Kasi ang pundo, kulang. Kaya ang nakasya sa pundo nila, yun na nakalista, tinatawag na program appropriation na flood control. Ibig sabihin, flood control projects na may pundo. Yan ang nangyari. Ang problema, hindi lang dyan dinamihan pa. Kaya umabot sa 731 billion ang unprogrammed appropriation. So para maintindihan ninyo, ano yung program appropriation? Ang program appropriation po, yun po yung mga programa o proyekto na nakalagay sa ating budget na gagastusin ng ating pamahalaan sa susunod na taon na may pundo. Ang ibig sabihin ng program, pundo. Tapos yung mga walang pundo, tinawag na unprogrammed appropriation. Yung mga proyekto na wala pang pundo, hahanapan pa lang. Ito, sa kagustuhan nila, maitim ang balak nila. Sa simula pa lang, alam na nilang gagawin nila. Ginawa nila sa 2024 na budget or General Appropriations Act kung tawagin na technical, may nakalagay doon na mayroon silang unprogrammed na pundo appropriation. Karamihan doon, napakarami na flood control. At ang nakalagay doon, kailan papupunduhan ito? Nilagay 3 kondisyon. Unang kondisyon, kung mayroong maitipid ang pamahalaan sa ibang proyekto
na may pundo at ang natipid pwedeng gagamitin sa mga pundo na wala pang pundo, mga programa na wala pang pundo. Ibig sabihin, kailan makakatipid? Ang isang sitwasyon na makatipid, may pinagawang tulay. Nakalagay sa pundo niya ay 100 billion. Natapos sa 75 million lang. So may natipid na 25 billion, kukunin yun, pwedeng gamitin doon sa mga proyekto na wala pang pundo. Yan ang isang sitwasyon kung kailan magkakaroon ng pagkatipid. Pangalawang sitwasyon na makakatipid, kung may mga programa na napunduhan, pero nagdesisyon ang Pangulo na huwag na ituloy. So, yung pundo para doon sa hindi itutuloy ng mga budget ay kukunin na naman, ilalagay naman sa mga proyekto na wala pang pundo. Pero may pangatlo. Actually, yung pangatlo, kung makautang sa bangko, ay pwede magamit, ipupundo sa mga wala pang pundo. Ito yung pinakamatindi, hindi lang tatlo pala. May pang-apat. Ito ang pang-apat. Kung may maraming pundo, ang tinatawag na GOCC. Anong GOCC? Government-Owned and Controlled Corporation. Ano yung mga GOCC? Government-Owned and Controlled Corporation? Ito po yung mga ahensya natin na may hiwalay na mandato. Kagaya ng PhilHealth, may sariling board na magdidesisyon kung paano patakbuhin ang ahensya na yan. Kagaya ng SSS, may sariling board na papatakbo kung paano patakbuhin ang kanilang mga pundo. May GSIS, kasama niya kanilang may kasariling board, magsasabi kung paano patakbuhin ang pundo na naipon mula sa mga empleyado ng gobyerno. May iba pa na mga ahensya. Pero importante, nakikita nyo na, isa pang ahensya na sinasabi ko yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. So, yan. Ang iba pa, Pag-ibig, NHA, marami pang iba na may sariling pundo na mga parang private corporation, parang korporasyon ng pamahalaan mga yan. So, anong ginawa nila? Yun ang pang-apat na pinanggunan ng pundo. Sabi nila, kapag nakalagay sa batas mismo, ginawa nila sa batas na General Appropriations Act ng 2024. Nilagay nila doon, kung may pundo ang any GOCC, ay pwedeng kukunin pang pundo doon sa mga wala pang pundo. Ito na ngayon, masaya na mundo. Nagpalabas ng memorandum si Recto, inutusan yung nakita yung PhilHealth. Oy, yung ilan bang sobrang pera nyo ngayon dyan na pwede magamit? Ayun, 90 billion nilipat sa hawakan ng tagahawak ng pagkabuang pera natin, yung tinatawag na Bureau of Treasury. So, nilipat doon. Ang PDIC, kinunan din, 117 billion. So, 117 plus 90, that is equivalent to 207 billion lahat. May iba pang pinagkukunan. Ito na lang pinakamalaking pinagkukunan ang babanggitin ko. Mula dito ngayon, pinundo to sa mga flood control projects. Anong nangyari? Ayun, pasalamat tayo. Di ba napahiya si BBM? Naalala niyo yung sunan niyo yung nakalipas na taon? Nagmayabang, may 5,500 tayo na flood control. Pagkatapos na binagyo na puno ng tubig ang Bicol, ang Albay, ang Legazpi, at tapos ang Camarines Sur. Ayun. So, ibig sabihin, bakit binaha? Nagpagawa naman kaya kayo doon sa Bicol na mga flood control projects. Oy, ang daming pinagawa ni Saldico doon eh. Wala, sabi na wipe out eh. So, paano pa ngayon kung ikaw ang auditor, kakakuha, paano mo malalaman ngayon kung ginawa ang proyekto hindi at sabihin sa'yo na anod ng baha eh? Ganun ang ginawa. Di ba napahiya si BBM? Ibig sabihin po, noong 2023 pa lang po, ginagawa na nila yun. Nakita nila ang sitwasyon na dahil sa lahat ng klaseng proyekto sa gobyerno natin, hindi na sila mahilig ngayon sa kalsada.
Kasi ang kalsada, alam nila naman, kikita din naman sila kahit papaano eh. Yung per kilometer cost ng kalsada. Oh, pwede mo kasi, pwedeng dayain ng inhinyero ang timpla ng simento. Kung ang timpla ng simento na tama ay 1:2:4, kada isang simento ng bag, dalawang 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 buhangin at saka 4 na bato o graba, yan ang pinaka first class. Ngayon gagawin nila 1:4:8. Kikita na, di ba? Pero hindi na sila mahilig diyan. Mas nagustuhan nilang flood control kasi yan ang uso eh. At tsaka, pag inulan, hindi na maglulusong pa sa mga maduming putik ang auditor para titignan kung may mga pako pa ba dyan. O kung may mga bakal pa ba dyan. Yun, nawili. Parang napabayaan lang yon. Napansin ko nga pinakauna ko nakita nagbibigay ng ayuda. Imbis pagkain, noodles dun sa kita ng baha, sumasakay ng bangka, namimigay 500 si Gobernador Villafuerte. Di ba kakaibang klase? Saan naman gagamitin ng Bicolano 500? Wala na mabibilan. Imbis nagdala kayo ng bangka, nagdala kayo ng pagkain, naluto, nakakainin na lang ng tao. Hindi nyo pa ginawa yan. So, ganun po sitwasyon. Nag-2025, dumating ang CDE. Ano yung CDE? Si Crising, si Dante, si Emong. Sunod-sunod. Ayun, tuklap lahat ng flood control project. Nabisto na. Ngayon si BBM, talagang tuso. Nagsuna siya noong July 28, 2025. Sa katusuhan niya, inunahan niya, alam niya na magbisto na siya eh. Kaya para hindi siya masisi, mahiya naman kayo. Itutulak niya sa kanya mga kasamang congressman. Hoy, kung hindi mo pinirmahan yung budget, hindi lalabas ang pera. Kaya ikaw ang punot dulo ng lahat-lahat nito. Ikaw pa nga nagutos kay Rector na ililipat yung pondo sa PhilHealth. Galing PDIC at nagbenta pa kayo ng 25 tons na ginto. Ang equivalent na halaga niyan, 120 billion pesos. Ang bansa na nagbebenta ng ginto, para lang yan sa isang kagaya sa pamilya, kagaya sa akin, wala nang singsing ko na ginto. Bakit ko sinalya? Walang pera eh. Kung nagbenta ang Pilipinas ng isang 25 tons na ginto, ibig sabihin, walang pera, walang koleksyon. Dagdagan pa sa ngayon. Sunod-sunod ang may lindol, sunod-sunod ang bagyo. Ano nangyari? Pangako na lang. Mga taga Cebu, pinakakuhaan ng tag 5, 10,000. Kung ano na po iba, nagre-reklamo mga Cebuano, sasabihin na ni Bibinsa, ano na ba naman kayo? Pinangakuhaan na kayo, gusto niyo, tuparin ko pa. Ganun na lang. First time kaya itong baha na nangyari na napakaraming patay doon sa bayan ng Liloan sa Cebu. At ang bayang Liloan na yan, na-examine ko yan. Asa ka makakita na? Siguro, sa kagustuhan nila na magkaroon ng proyekto at magkaroon ng pera, kasi kung walang proyekto, walang pera. So, kailangan may proyekto. Ang ginawa, doon sa Liloan, nakita ko doon, ang takbo ng ilog, payo. Pag ganun. Ang ginawa nila, ang ilog, dinagyan nila ang bagong ilog, gumawa ng bagong ilog, at saka doon sila gumawa ng flood control projects nila. Tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit umapaw sa mga bahay ang tubig. At maraming namatay, 200 plus. Yan, kawawa yung mga Cebuano doon. Mga nakatira doon sa distrito ni Congressman Frasco. Ngayon, yung ilog na yun, tinatawag na Kutkut River. Alam mo yung salitang Kutkut sa Bisaya, Kutkut, hukay. Ewan ko bakit tinawag na Kutkut River. Pag tinignan ko sa Google Earth, naku, ang haba, siguro 200 kilometers sa pinanggalingan sa bundok ng Cebu. Hanggat sa umikot pababa, doon sa Liloan.
So, ibig sabihin, ang haba ng tinakbo ng mga naipong tubig mula sa taas, bigla buhos sa ibaba. Yan po nangyari. Paano kasi gumagawa kayo style nyo na flood control project sa mga gilid ng ilog? Sulat lang, sa papel lang, natapos na, nakumpleto na. Wala. Ngayon, kung ang lahat ng ilog ay mayroong napupuno ng mga buhangin na kailangan tanggalin mo buhangin, igilid mo para maluwag ang daloy ng tubig. Kung maluwag ang daloy ng tubig, tuloy-tuloy takbo, walang harang, tuloy-tuloy sa dagat. Kasi sabi nga ng asin, di ba? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo. Wala nang dagat patunguhan kasi naharangan. Kaya ang nangyari, namatay. So, given that, ano nangyari? Nagdebate, tinanong ka rekto sa Supreme Court. Tinanong ka ni Justice Mario Lopez. Pakinggan natin ang kanilang palitan ito. Noong panahon na nag-hearing ito, bago nagdesisyon ng Supreme Court, na ninakaw ninyo. Parang short of saying, hindi naman sinabi nakaw, pero pinagalitan kayo. Bakit nyo ilipat yung pondo? Pondo yan ang sariling batas, hindi nyo pwede kukunin yan. Diyan na yan. Ang ginawa nyo, kinuha nyo. Ibig sabihin, may batas na nagsasabi na para dyan yan sa PhilHealth. Ang isa naman, may batas na nagsasabi para dyan sa PDIC. Kasi natandaan niyo sa Section 28, Article 6 ng ating Constitution, nag-uutos na at Section 29, nag-uutos na wala maaring maigasta kahit piso mula sa kaban ng bayan kung walang katumbas na batas. Kailangan may katumbas lahat ng batas. So, may sitwasyon tayo ngayon. May batas na mismo nagsasabi na itong naipon pundo mula sa PCSO, mula sa PAGCOR, mula sa mga sin taxes at ibibigay sa PhilHealth ay para sa PhilHealth lamang. At ang pakay, makabuo ng maraming pundo at darating ang panahon na kung marami ng pundo ng PhilHealth ay kahit sino mga ospital, libre na. Kasi kaya na babayaran. Marami na. Ang importante lang, maipon na. Kung makapag-ipon, sa totoo lang, makapag-ipon lamang ang PhilHealth ng 1 trillion. Wala, kahit sino Pilipino mo hospital, libre na lahat. Masusunod natin ang standards kagaya sa the Netherlands. Standards galing kagaya sa Hungary, sa Poland, sa Belgium, sa Germany, sa England. Lahat ng tao doon pag hospital, libre. Kahit anong pagklaseng operasyon. Dito lang sa atin na mamatay. Kahit nakatapak lang ng pako, patay na. Dahil wala ba igagamot. Mas lalo pa dito, makagat ka ng meow-meow. May rabies din ng meow-meow. Ganon po dito sa atin. Kaya ganon po ang pakay ng Universal Healthcare. Tapos, si Universal Healthcare, bakit kumukuha ng pundo mula sa PAGCOR, sa PCSO, at saka sa mga sin taxes? Kasi po, pinakay na nila na kailangan lahat ng tao ay may libre ang ospital. Paano maging libre? So, yung mga kinuha sa PCSO, sa PAGCOR, at saka sa sin taxes, yun ang sasagot sa mga taong walang trabaho at mga taong senior citizen kagaya ko. Yan po ang dahilan kung bakit kumukuha doon ng pundo. Ngayon, kukunan mo pa ng 90 million. So, pinagalitan sila ng Supreme Court. Ito, ipakita ko sila, parinig ko sa inyo, ng disente kasi pag magalit ang mga justice. Parang short of saying, bakit mo kinuha yan? Kinuha mo. Sa ang katwiran kasi ni Recto, pag kinuha mo yan, o bakit mo kinuha? Saan mo gamitin? Sir, pagpapatayo po ng tulay? Anong koneksyon ng tulay sa kalusugan? Yan ang tanong. Sir, hindi naman makarating ng ospital kung walang tulay. Grabe katwiran ni Recto. sabi ng napailing-iling ang ulo ng justice. Kailangan klarong-klaro na may koneksyon yan. Kung ibili mo pa ng medical yan siguro, baka pwede pa. Pero ipatayo mo tulay, ipatayo mo kalsada. Anong koneksyon sa flood control? Doon pala dinala nila sa flood control. Tapos may katwiran pa sila, nagtanong si Lazaro Javier, Justice Lazaro Javier. Oh, nilagay ninyo ang katwiran ninyo dito para ipatayo sa
sa tulay galing Iloilo papuntang Guimaras, sa Negros Islands. Pero bakit dito, may report naman dito, may pundo naman pala ito galing sa South Korea. Ang tulay galing Iloilo papunta sa Negros, sa Guimaras, pati mga tulay sa Negros. May sarili ng pundo, bakit pa nyo kinuha yun sa PhilHealth at para ipundo nyo rito? So, hindi lang nasalita kasi mga disente na mga tao. Hindi na lang naging nagmura si Justice Lazaro Javier. Pero si Justice Lazaro Javier po ang nagsumulat ng desisyon. At talagang kung makapapatay lang salita ng justice, siguro lahat kayo na murder na. O ito, pakinggan natin yung mga tanungan dito. O ito. Meron pong 28 munisipyo, 5 syudad, Si Recto nagsalita. 34 local. Halimbawa po, sa lalawigan ng Batangas, Okay. meron pong 28 munisipyo, 5 syudad, 22 munisipyo tsaka 5 syudad. Okay? 34 local government units. Meron po kaming 12 district hospital doon. Sa mga Sabihin, 12 ospital nila. Sa Wait. Health-related po yun. health-related doon, Yes, sir. there are 12 district hospitals. Sa makatuwid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng 3 bayan para makaabot ka sa isang hospital. Nararapat na ayusin natin, halimbawa, yung mga tulay, Alright. kalsada, para yung pasyente Nalusot. Para bago ang pasyente makapunta sa hospital, kailangan ayusin natin ang kalsada at tulay. Grabe palusot, no? Grabe, o. Tingnan natin. Paano sinabi ni Justice Mario Lopez? makaabot sa ospital, lalo na po yung buntis at yung Alright, nasa paliwanag Buntis. Dinamay pa mga buntis. Tawawang mga buntis. Pero po yun. kalagayan. Basta Opo. ang kwan ko po, pinapaliwanag Yung nagsasalita si Justice Mario Lopez to. ko po, ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special fund eh. Health purpose yan eh. Ibig sabihin, dahil ang pangunahing pakay ng pera na yan ay kalusugan. Kaya dapat kalusugan ng gastusin. Yan ay sugo sa batas. Ibatas tayo na illegal use of fund. Opo. Ginamit natin sa paraan na iba. Katulad doon na bagit ko po. Parang sinampal ka na, ginamit natin sa parang iba, dapat sa kalusugan. And one Yes, thing, yes. ginamit sa paraan na hindi related sa health. Yun lang po ang tanong. Sa Paranao po namin, related po sa health. Hindi nga kung Sa panahon namin, related sa health. Anong sagot ni Justice Mario Lopez? Hindi nga. hindi nga po related eh. What I'm saying is there is here a fund balance. Yes, Your Honor. Now this fund balance can be appropriated or used for any other purpose, whether aligned with the purpose of the PhilHealth or not. Ibig sabihin nito sa fund balance, parang kiniklaim ng taga PhilHealth, gusto nila idepensa si BBM eh. Sir, may sobra namang pera eh. Tawag ng fund balance sa sobrang pera. Sabi niya, kung may fund balance, sabi ni Justice Mario Lopez, ang nagsasabi ang batas, kung mayroong sobrang pondo, dapat nakasaad sa Section 11 ng Universal Healthcare Act na kung may sobrang pondo, dapat sasagutin babaan ang paniningil sa mga empleyado ng babayarin sa PhilHealth para mababaan ang contribution. O kung hindi nga, palawakin yung serbisyo. Dati wala kayong pang-cancer. Ngayon lalagyan nyo na may pang-cancer. Ang objective po ng Healthcare Act ay para makuha lahat ng klaseng sakit. Lahat ng operation, kahit milyon-milyon pa ang gastos sa operasyon sa isang tao, sagot yan ng PhilHealth. Yan po ang sistema ng PhilHealth, ay hindi ng health, hindi PhilHealth, sa Europa. Kaya gusto sana ma-achieve nitong batas na to yung ganong sitwasyon na para wala ng Pilipino na pupunta kay congressman, hingi ng guarantee letter, pupunta kay mayor, hingi ng pundo, para lamang pang ospital. Pasos uwi ka, bibigyan ka, malaki ng 20,000. Pagka ganun po ang ating mamamayan, lalaging na lang gumaganon, nangihingi. Wala kang asahang tamang boto dyan. Kaya kailangan magbuo tayo ng mga mamayan na matatag ang dibdib
para pagdating ng botohan, maiboboto nila ang tamang kandidato. So, yan po lang ang aking sasabihin sa ngayon. Ngayon, siguro naman, naintindihan nyo ang ibig ko sabihin. Sabi naman ni Romel Bengson, Kamsat, naimbag Rabim, nakakagigil si Ricto. Sabi niya. Tapos si ano naman, si Your Game is a Kamsim, nagjo-joke lang daw si Ricto ata. sabi ni Your Game is a Kamsim, Doktor, I'm late. Have you already discussed the easy decision? Ito naman, na-discuss ko na kanina ang PhilHealth decision. Pero ito naman ang karugtong kung paano pinapaliwanag ko kung paano nangyari, ba't kinuha ang PhilHealth. Tapos, ito pa, ang mga sibilyan natin, laging nasasakdal sa mga korupsyon. So, ang sabi naman ni Rinaldo Santia ay malaki suhol rin kay Batman. Batman ang tawag. Bakit Batman? VAT, Victory Alpha, Tango, Mama, Alpha, Nancy. Batman. Akala mo Batman, bahala ni si Batman. Hindi. Batman kasi bat tax. Siya mahilig mag-bat tax. Binata sa talaga ni Marcos. Pinalitan pa niya. Inintriga pa nila si Lucas Bersamin. Na si Lucas Bersamin at saka apo niya na si Adrian Bersamin, kasama nila, kakutsaba daw nila si Amina Pangandaman, ay bububuo doon sila ng 100 billion na pinasingit na sinasabi ni Saldico. Inamin ni Lacson totoo isingit, pero tinuro niya, hindi alam ni BBM yun. Gawa-gawa lang nila ni Bersamin yun. Kawawang matanda. Pero mo, Chief Justice sa Supreme Court yun, mataas ang uri ng moralidad yun. Tapos sasabihin mo, nasasakdal siya ngayon sa pangungulimbat ng pera. Grabe kayo. Ano namang mukha iharap ni Bersamin ngayon sa Abra? Sabihin ko lang kay Lucas Bersamin, Kamsat, relax ka lang. Gawin mo na okay ka ron. Tapos si Tomas Esplada, good evening. Okay. Si Bergie Piquero, tapos si Philip PNG. GOCC po, galing ni Recto. Yung trust fund po. Hindi, tawag nila trust fund, pero hindi po trust fund yun. Nilagay na yung unappropriated fund, ilagay sa illegal na flood control projects. Puro nakaw. Yan ang problema. Tapos, si Romel Bengson na Imbag Rabim. Sa mga kabalin ko dyan, Maya Pabingi. So, Natoy, hello mga pangit naman, bakit mo tinawag kadutae? Mas marumi si BBM. Tapos dapat siya, mas marumi sa tae? Suppose Chrissy Lags, hindi raw daw bababa si BBM after 2023, hindi pwede yan. Baka malay mo naman, Diyos ang maggagawa ng paraan. Kapag Diyos ang gumawa ng paraan, wala tayong magagawa. Kagaya ng pinabagyo niya ng 3 sabay-sabay. Si Krising, si Dante, saka si Emong. Tuklapak lahat. Kaya wala siyang maitago. Tapos si Rinaldo Santia, si Judas Marcos ang mastermind sa lahat ng mga nakawan dyan sa flood. Siyempre siya pumipirma. Hindi siya pwede makatanggi na ituturo niya kay Chino tapos mag-speech sa zona niya. State of the Nothingness Address. Mahiya naman kayo! Ako magtatabon ako ng mukha nun eh. Siya dapat mahiya. Nasa 30 tons na daw. Gold ba? Nasa 30 tons na ibenta. Ito pa, credit grabber naman. Naitayo ng mga Duterte ang Bukana Bridge sa Davao ay inangkin naman ni BBM na siya nagpagawa raw. Pinagawa yun sa panahon ni Duterte inumpisahan. At binigay ng China yun na libre. Walang bayad walang babayaran ng Pilipinas doon. Kasi ginagawa naman ng China yan para maakit ang mga kausap nila mga bansa na pag maakit nila, sa kanila na ngayon ay lalapit hingi ng tulong. At kung hingi ng tulong, pwede nilang kontrolin. Ganon din ang laro ng Amerika. Pare-parang ang tawag dyan po ay mga kolonyalista na style. Imperialist style.
Oh, tapos Gorones, galing mo na vlogger 'to si Dr. Toto. Hindi naman magaling po. Ano lang nagpipilit na ng magiging magiling. Basta naintindihan na po natin ang ating kinikwento para naman maintindihan ng mga nakikinig sa akin at sila na bahala magdesisyon pagdating sa 2028 kung sino iboboto nila. At least tiwala na ako na mas matalino ang pili kasi naintindihan na nila ang issue. Si Adrian Sabili, di pwede sa 2026 incorporate yan. Dapat ibalik nila this year. Ngayon ang utos kay Supreme Court, ibabayarin, ibalik ang 60 billion na kinuha, ilagay sa 2026 GA. Paano ngayon yan? Mapipilitan sila i-insert yan. Ang problema, maliban sa ipagbalik, dapat may budget pa. Natandaan yung 2025, may nilagay na 74.4 billion na dagdag na budget para sa PhilHealth. Tinanggal pa, siniro pa. Kinuha pa yung budget ng CHED na 30 billion. Alam mo saan yung 30 billion? Sana maintindihan ninyo lahat. Saan ba yung 30 billion na binigay sa Commission on Higher Education? Ito po ay para sa mga estudyante na mahirap na hindi makapag-aral sa state universities and colleges. Kasi nga, nung nag-aral, medyo bulakbol, kaya hindi makapag-aral sa mga kagaya sa PLM kung saan ako gumraduate, o sa City College of Manila, sa UP, sa PUP, at marami pag ibang state universities and colleges. Sa mga city schools, kagaya sa pamantasan ng lungsod ng Pasay, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, marami na, pero kinukulang pa rin ang schools natin. Kaya ginawa ito na batas, na magbibigay din ng pundo sa mga estudyante na nag-aaral sa pribado kasi mas magastos para sa bayan natin, sa bansa natin, sa ating pamahalaan, magpatayo ng eskwelahan, mag-hire ng mga teachers, professors, lahat, kaysa yung magbigay na lang ng voucher. Kahit saan ka mag-aral, kahit sa pribado, bibigyan ka, may allowance ka na ng alam ko, 50,000 sa isang taon. Malaking tulong yan. Kaya, inaanunsyo ko ito kasi maraming hindi nakakaalam. Wala po kayong ibang gagawin. Yung mga estudyante, huwag nyo iasa sa nanay, tatay ninyo. Meron kayong cellphone, punta po kayo sa site, i-type nyo ng ched.gov.ph. Paglabas niyan sa website, apply ka na kagad. Hindi naman sila naghanap ng bright na estudyante. Basta willing ka lang mag-aral. Kasi ang kaisipan niyan, kapag may trabaho ka na, may listahan ka na. Kung magtrabaho ka, saka ka na ngayon sisinginin magbayad ka balik sa gobyerno. Yan po ang kaisipan ng tinatawag ng UniFast. Yan ang programa po ng CHED. Biro mo, kinuha pa yung 30 billion para sa ganun mga estudyante na nag-aaral sa pribadong eskwelahan para ilagay na sa flood control. Grabe, di ba? Tapos kinuha pa yung 12 billion na pundo sana pambili ng laptop para sa DepEd kasi kung minsan hindi makapasok sa school ang mga bata. At mas maganda pa, bigyan na lang mga bata ng computer. Kaysa araw-araw pupunta sa school. Ako, nag-aral ako sa probinsya. Pag sa probinsya ka po nag-aral, hindi kagaya sa Manila. Lalakarin mo dito, siguro mahaba ng 1 kilometro. Sa amin, nag-aaral ako, papunta, pabalik, 5 kilometro papunta, 5 kilometro pabalik. Ganoon ang eskwelahan sa probinsya. So, kaysa probinsya mag-aral pa, bibigyan na lang ng data ang mga estudyante. Huwag na kayo pumunta ng school, andun na si teacher, kahit sa bahay na si teacher, mag-aral kayo sa Zoom. Tapos magkita na lang kayo once a week siguro para lamang sa kung mag-garden, kung ano nang gagawin. Mas nakakatipid ang bata, mas marami nakakatapos. Kaya yun ang pakay ng computer na yun. Hindi pa rin, kinuha pa rin, nilagay sa flood control. Si Kenneth de la Cruz, ito pinaka magnanakaw na administrasyon sa tanang buhay ko, katuto. Pati kalusugan ng mga Pilipino, ninakawan pa. Tama. Yung, imaginein mo lang, ibang may sakit dyan na kanser, mabubuhay sana kung nagkaroon ng chemotherapy. Hindi na magkakaiba. Marami diyang namatay dahil hindi makadialysis. Mabuhay sana kung may dialysis. Marami diyang iba pang mga problema, hindi na opera. Sabi ko nga kanina kahit na nakaapak lang ng pako mamamatay pa, matitano pa dahil walang pera. Ngayon,
Ang problema sa PGH, marami hindi magagamot dahil walang pera. Ganon din sa ibang mga ospital natin. Siguro mas maganda, mas swerte yung mga taga Maynila. Meron 6 ang ospital sa Maynila. Merong ospital na Maynila. Marami pang mga pribado. Pero kinukulang pa rin. Meron pa nga sa Maynila pa yung PGH. Si Artemio Bertudaso, BBM mastermind ng katiwalian, pagnanakaw, traidor, sinungaling, kidnapping, drugs protection, right hand, tambaluslos, left hand, saldico, Lisa Tanas, advisor. O hindi ako nasabi, kayo nasabi na yan ha. Binabasa ko lang. Si Boy Pisot. Bakit Pisot? Ang ibig sabihin ng Pisot sa salitang Ilonggo ay yung hindi tuli. Sabi niya, mas daan bilyon pa ninakaw ng mga Duterte. Ay, yan ka na naman. Pinagsangkalan mga Duterte, kakampi ka ng BBM para lang maibsan ang atake kay BBM. Magkano bang dinakaw ni Duterte? Sabi ko, nagnakaw din yun. Lahat naman ng mga presidente nagnakaw eh. Ang manakaw lang ni Duterte sa panahon niya po, noong panahon ni Noynoy, ang flood control project na pinakamataas sa 70 billion. That was 2016. Nung pumasok si Duterte, 2017 na ang budget niya. 2017 na budget niya is naging 90. Naging lumampas ng 100 lang ang budget ni Duterte sa flood control noong 2022. Nung paalis na siya, nagiging 128 billion. Yun lang. Kumpara mo kay Marcos, 440 billion, hindi pa nakatago pang iba. Kaya nga, sabi nga nila ni Babe Singson, na commissioner sa ICI o Infrastructure or Independent Committee on Infrastructure, kabuuan po 1.7 trillion sa 3 taon lang ang nagugol sa flood control. Ibig mo sabihin, mahigit 500 billion kada taon napunta. Pagsamahin mo kay Duterte, kay sabi mo 9, may iba pang 70. So 9, sabi mo na 9 times 6, 54. 540 billion sa loob ng 6 na taon. Kay Noynoy naman, 350 billion lang sa loob ng 6 na taon. Mas maliit pa nga kay Gloria Macapagal. Sabi sabihin, never in our history na umabot sa trilyon ang flood control projects. At sa panahon ni Duterte, wala pang ghost projects. Nag-umpisa lang ghost projects sa panahon ni BBM. Pero sa panahon ni Duterte, tsaka ni Noynoy, tsaka ni Gloria, pati kay Cory, marami na pong substandard. Ginagawain talaga ng mga engineers yan. Gawain ng mga contractor tsaka congressmen yan. Yan ang mga dati na yan ang gawain na hindi nawawala. Pero ang matindi sa panahon ni Bongbong, 200 plus na proyekto ay hindi mo makikita. Guni-guni. Nabayaran lahat. Ghost projects, nabayaran lahat. Bakit nangyari yan? Ibig sabihin po, sobrang tapang naman mga district engineer at contractor. Bakit nagawa nila yun? At ideklara pa na bayad. Ano kaya meron? Isa lang po ang ibig sabihin, si BBM ang nag-assure sa kanila walang mangyayari sa inyo kung bahala. Ganun lamang po yan. Kasi kung si Romualdez sa mag-assure, takot ka pa. Naku, may mas mataas pa sa iyo eh. Kung si Saldico lang mag-assure, takot din. Ibig sabihin, talagang mastermind si BBM. Anong ibig sabihin BBM? Buong mastermind. Oh. Yan po ang katotohanan na hindi natin maialis. Ang proyekto po, lahat ng proyekto ay alam ni BBM. Natandaan nyo ba nung 2024? Nag-anunsyo si BBM no na December 20 ay pipirmahan niya na ang budget. Tapos nagreklamo siya bakit mas mataas pa ang budget ng DPWH ka sa educational sector. So, pinospon niya, ginawa niyang December 29 ang pirmahan. Ibig sabihin, alam na alam niya mga proyekto, bakit niya pinirmahan? At kung nagtanggal siya, 29 billion po at 26 billion ang tinanggal niya, ang tawag diyan veto. Ang dinisapprove niya na proyekto mula sa DPWH. Ang ibang dinisapprove niya, unprogrammed fund, nako ang walang kwenta man ito, unprogrammed fund. Unprogrammed na nga, wala ng pundo, binato mo pa. So, ganun po nangyari.
So ladies and gentlemen, at least tapos ko na yung aking mission sa gabing ito. May itabagan naman ako ng iba. Pastor Rodi Rabi. Bahala na kayo mag-share para may makaintindi ng iba. Tama si Mr. Texas. Hindi siya pipirma ng budget kung hindi niya alam. Di ba, nagbabanggit pa nga, 4,000 di ba, nagbabanggit pa sa balita. Pag-aralan ko, marami ka pang kasama na nag-aral. Miss Daisy, good evening po. Zinaldo Sancha, Corruption Legacy ang project ni Judas Marcos. Ayan. Magandang gabi na lang sa inyo po, pati si Annie Apil. Wala, hindi ko na basahin ito. Sinabihan pa ng invento pa